I was out of town for almost 1 month, half months. So, na-miss ko si Fifi. Ayan. Kaya na-miss din ako ni Fifi. Dito wala na siyang buhok eh. Minsan ayaw niyang pahawak sa likod. Pag nahinawak mo sa likod, ayaw niya. Oh. Oo. Nagdubo. Oh. Ayaw niya hinahawakan sa likod. Sa harap lang gusto niya hawakan. Ganyan. Gusto niya sa likod lang. Yan. Ayaw niya pahawak sa likod. Pag hinawakan mo siya sa likod, mag-iingay yan. Oh. Narinig niyo yung sound niya. Oh. Saka yung katawan niya nagre-reject. Parang sabi niya, wag mo akong hawakan. Wag mo akong hawakan. Okay na, sorry. Sorry, hindi na kita hawakan. She like eating grass and vegetable and pellets. May pellets siya. Tapos minsan may vitamin din siya. She like chewing the Timothy hay grass. Ayan si Pipi. Pipi, balik na kita. Enough na. Ang kama na. Hinahalikan niya ako. Nahalikan niya yung kamay ko. Siya, don't worry. Mabait si Pipi. Pag hinawakan siya ng mga bisita ko, pumapayag naman siya. Sabi ko, huwag kayo matakot. Di naman kayo kakagatin niya. Kaya gustong-gusto siyang hawakan. Pero ngayon kasi may edad na siya. Wala na siyang buhok sa likod. Oh. Kaya medyo siguro nangingilag na siyang hawakan ng mga bisita. Anyway, pakita ko yung pagkain niya. Ito, sandali. Team nga lang dito sa lugar niya. Pero ito yung kanyang pagkain. Yan. Every morning, ilalagay namin yan. Yung kanyang damo-damo. Damo yan. Timothy hay. Na dried yan, dried. Tapos ito yung kanyang bahay. Ayan yung mga ibang damo niya. Yan. Ito yung pallet. Kaya yan yung damo kinakain niya. Tapos ito yung gusto niya yung madilim. Kasi alam niyo ng mga guinea pig, gusto nila yung lagi nakatago. So, dito siya. Ayan, lagay natin patagilid. Kasi ayaw niya yung nakikita siya ng tao. We hide her like that. Ito yung kanyang vitamin. Nature C. Vitamin niya yan. May vitamin din siya. Tapos, ito yung kanyang pallet. Yan, para sa mga gusto mag-alaga ng guinea pig. Yan. Ito yung kanyang pagkain. Guinea pig premium food. Yan. Kaya, pag nag-alaga kayo ng guinea pig, make sure talaga na alam niyo silang alagaan kasi may mga character sila eh na dapat alam niyo kung paano. Yan. Kasi ito yung tubig niya. Yan. Ang tubig niya kailangan boiled water kasi yun ang pinag-aralan ng anak kong pagbigay ng tubig eh. Boiled water daw. Pag binigyan daw, parang katulad sa tao, di ba boiled water iniinom natin. Tapos ito yung palette niya. Tapos always clean her house. Dati, 2 palapag yung bahay niya. Ayan. Nagwa-walk up and down, up and down siya. Kaya lang kasi, ngayon, matanda na siya. Hindi na siya ganong nakakalakad, walk up and down. Dito lang siya sa taas. Kaya, wala na. Hindi nagamit yung first floor. Nasa second floor na lang siya. So, ayan. And, may mga clothes siya para pag ginahawakan niyo siya. Kasi katulad niyan, wala kailangan labahan niyan. Kasi ito yung niya. Bahay niya. Okay. Minsan, kakargahin nyo siya para napipil niya na love nyo siya. Hello, Fifi! Hi! Kasi gusto nila minsan yung touch ng human para mapipil nilang sila ay mahal, diba? Minsan kinakarga ko yan eh. Kaya lang di ko siya kinarga ngayon kasi binibidyo ko siya ng ganyan. Yan. Yan. O kaya pwede ko naman kargahin ng ganito lang. Kasama yung damit. Lagay ko siya sa, baka mahulog ka. Tapos nilalagay ko siya sa lap na ganyan. Naglalaro kami. Ganyan. Yan. Gustong-gusto niya yung ganyan. Wag ka lang iihi kasi matagal ka na sa Yan. Okay. Then, gusto niya ganyan-ganyan lang. Oh, yan. Tahimik lang sila pero very loving. Very sweet naman sila. So, yan si Pipi ko. Actually, 7 sila noon eh. Lahat namatay na. Ito na lang mag-isa na tira. Kaya, miss them all. Asa na ba yung Yung iba, nilibing namin nung namatay. Kasi, iba-iba naman ang dahilan ng namatay. Yung una naming guinea pig, namatay siya kasi matanda na, 9 years old, si Brownie. Ang una pala sino ba? Nakalimutan ko na kung sino ang una. Oo nga, si Brownie. Tapos yung sumunod, si Momo. Tapos asawa niya si Fei. Oh, yun. Siguro na nga, nakalimutan ko na eh. Sa dami ng pangalan eh. Yun. Namatay din ng katandaan yon si Momo. Tapos yung mga anak,
namatay, iba-ibang dahilan. Meron palang nadidepress din na guinea pig eh. Sabi ng anak ko, namatay siya, mami, kasi binubuli siya ng mga iba niyang kapatid. Hindi siya pinapansin, iniiwasan siya, inaano siya. Yung kumbaga sa kanila, siya yung laging nasa isang tabi lang. Hindi sinasama ng mga kapatid niya. So, sabi niya namatay daw binuli. Tapos yung meron naman nagkasakit, ganun. O, ayan, nag-iingay na siya, ibabalik na natin siya. Okay? Yan, balik na kita, Fifi. Oops, ganyan. Hawakan niyo maigi para hindi malaglag. Pag nalaglag yan, kawawa naman. O, ayan, balik ka na. Yan na, bumalik na siya. Yun, tago na. Tago sa bahay niya. Yan. Ganyan-ganyan lang gawa niya sa buhay niya. O, paikot-ikot sa bahay niya. Kain ng damo, kain ng palet, inom, laro, lakad, ganyan lang. O, yan, o. Tago sa bahay, yan, paikot-ikot. Yan si aking Fifi. Fifi, what are you looking? Kaso wala siyang gulay ngayon eh. Yan, inom ng tubig pag nauhaw. She likes apple, she likes vegetables, yan. Pero alam nyo, you make sure na pag pinakain nyo sila ng gulay, basahin nyo muna sa Google o sa internet kung anong kinakain nila. Kasi hindi lahat ng gulay kinakain nila. Dapat alam nyo yung pagkain na kinakain nila kung anong gulay. Kasi merong gulay na sabi pag kinain nila nagkakaroon sila ng air sa stomach. Ganun. Kaya hindi maganda yun, nakakamatay din sa guinea pig. At saka yung may way na pagbubuhat sa kanila. Kasi may nangyari na yun daw stomach ay napilipit kaya namatay. Kaya hindi ko maintindihan kung paano napilipit yung stomach eh. Anyway, make sure na lang that when you carry the guinea pig, carry in the proper way kasi they are so sensitive too. Okay? So, you can learn more when you find in Google kung paano, pero this is how Ate Panmoy take care her guinea pig. I hope may natutunan kayo kahit paano sa mga sinabi ko ngayon. Ayan. Nangangati siya oh. Kaso, wala na siyang buhok oh. Oh. Okay. Kalbo na yung kanyang bandang puwet. Nakakamot-kamot siya. Lalong natatanggal. Lalo kang nakakalbo. Yan, kulubot na yung balat niya kasi matanda na siya eh. I think 6 or 7 years old. Kasi ang guinea pigs daw, ang buhay 8 to 9. Ganon. Yan oh. Yan. Bye-bye na guinea pig. Say bye-bye to them. Di ba cute niya? Ano, guinea pig, Fifi. O, kumakain na siya. Ganyan lang sila, oh. Yan. Konti-konti, kakukonti. Mauubos din nila yan. Yan. Paunti-unti nguya-nguya, mauubos din. Kasi ganyan naman ang guinea pig kumain, eh. Yan, oh. Maliliit lang, dahan-dahan lang hanggang matapos. Kahit sa gulay, ganyan. Gustong-gusto niyang kainin ng ganyan. Yan. Anyway, yung ibang kapatid niya naging abo na. Pinakremate namin yan na sila. Yung iba hindi na nakremate. Hindi binaon na lang namin. Binaon namin diyan sa yard namin sa baba sa garden. Pero syempre hindi na allowed yung ganun ngayon kaya pinapakremate na sila. Kasi kaya pag pinakremate mo sila 2,000 ang bayad sa cremation. No choice eh. Kasi ganun talaga. Pag maghayop ka, dapat ready ka. Tapos pag nagkasakit sila, usually, pag dinala mo sila sa veterinary o do sa specialista sa guinea pig, kailangan prepare na ang pera mo. Kasi minsan, inaabot ng 2,000. May pinakamataas nga 6,000 eh. Yung pinaka super taas talaga, yung quotation ng doktor. Imagine, 12,000 Hong Kong dollar. Grabe. Talagang nung nagkasakit yung isa, sabi ng doktor, kailangan ma-stay sa hospital, kailangan ma-examine, ang total amount ay 12,000. Sabi ko, oh no. Pero siyempre ayaw ko naman discourage yung mga anak ko kasi desisyon naman nila yun. Saka love din nila yung pet. So hindi ko naman sinabi sa kanila na wag na super mahal. Basta sabi ko, it's up to you if you like to let the doctor examine. Sabi kong ganoon. So nag-decide sila na silang magkakapatid, magtulong-tulong, magbayad do sa bayad sa gagawing examine do sa guinea pig namin na isa. Kaya dinala siya, inadmit siya sa ospital. And then, nung gabi na yon, tumawag yung doktor. Sabing ganon, oh sorry, we will no longer do the examination because
she already passed away. Namatay na si guinea pig. So sabi ko, ay salamat. Pero I don't want of course my pet to die. Kaya lang, pasalamat lang kasi super mahal. Imagine 12,000 Hong Kong dollar. Kaya naligtas yung pagbayad ng Hong Kong dollar na 12,000. Pero yung one night niyang ipag-stay doon, binayaran din. Tapos yung cremation din. So, almost 6,000 din yata yung binayaran noon. Di ba? Ang laki. Pero anyway, kalahati na. At least hindi buo. Yan. So, ayan po yung kwento ni Ate Panmoy about the pet. Guinea pig. Yung alaga niyang pinipig. Yan. Kaya kailangan, alam nyo, bago kayo mag-alaga, alamin nyo muna yung paano pag-alaga at saka kung ready kayo sa mga gastusin dahil magastos ang magkaroon ng hayop, ng pet, especially sa Hong Kong. Yan, kay guinea pig, kay pusa, kay aso. Yun ngang turtle ko eh. May turtle din kami dito sa bahay, nagkasakit eh. 800 agad eh. Grabe. Tapos na-experience ko rin eh, yung meron kaming inampun na ibon noon na kalapati. Kalapati yun ah. Magkano yung binayaran? Consultation, 2,000. Kalapati. So anyway, kasi pet yun eh. Kailangan talaga, kung kailangan ipa-doktor, gawin natin. Kasi pag inalagaan natin, ready tayo sa mga gastusin. Huwag natin silang pabayaan. Nakakaawa katulad ng ginagawa ng iba na pag may sakit, iniiwan na lang sa kalsada yung mga hayop. We don't do like that. We love the pet because they are part of our family. Nagbibigay sila ng ligaya sa atin, nag-aalis ng stress. Pag mga depressed ang tao, nagbibigay ng joy. Kaya dapat alam din nating mahalin sila at alagaang mabuti. Yan. Bising umiinom at masalamat ako sa Panginoon dahil ang aking guinea pig na si Pipi na nag-iisa na lang na natira ay ayan, healthy, umiinom, kumakain. Malakas kumain. Yan. Tingnan nyo naman. Ayaw pa niya kunyari pa video pero paano naman siya? Pa-cute. Sige, nguya pa more. Ayan, ganyan lang sila, kain ng dahon. Kaya lang wala kasing gulay ngayon eh. Gusto rin siyempre nila may gulay, may prutas. Gusto rin nila kumain ng apple. Ayan, ganyan ang nguya nila. May dalawang ngipin sila sa harap. Hindi ko lang ma-close up kasi nakatagilid siya eh. Ayan, tapos inom ng tubig. Ayan, happy pa more. Ayan, oops. Tipsy. Ang cute naman niya. Ayan kain, inom. Yan. Ay, malapit na ubos yung tubig niya. Kailangan ko ng palitan. Ayan. Kaya, pinsan pag naririnig kong maingay, si Pipi umiinom ng tubig. Ayan, ganyan. Nguya. So, hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye. Ayan po ang kulungan niya. Hindi na siya makita. Hindi ko na siya ma-close up eh. Bye-bye po. Thank you for watching. Ayan. Okay, hanggang dito na. This is Ate Panmoy. And Pipi, my guinea pet. So hanggang dito na lang po. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Pink Chick Vlog. Always remember, be happy, keep safe, keep healthy, and keep trusting the Lord. Bye-bye!